Magandang gabi po sa inyong lahat, mga brothers and sisters na nakikinig po sa himpilang ito ng DWSS. Sabado na naman po ng gabi, kawalo at minsan pa po ay naririto ang inyong natatanging palatuntunan hanggang alas 9 ng gabi ang patnubay. Kami po ay umaasa na sa naloloban ng oras na yan, kami po ay inyong sasamahan at humihingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu na naway maunawaan ninyo at maideliver namin ng maliwanag sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon salig sa kanyang banal na aklat. Kaya anuman po ang inyong maaaring pinagkakabalaan ngayon, halina po kayo, samahan ninyo kami sa palatuntunan na gagabay sa atin ang mga salita ng Diyos. At siyempre po, ang ating kasama na nagbibigay ng reflections dito ho sa ating mga binabasa sa ating banal na aklat ay wala pong iba kundi ang ating kuya, si Kuya Bert Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Naway loobin po ninyo na samahan kami sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang mamayang ikasyam. Tiniyatiyak po namin sa inyo na marami po tayong mapag-aaralan at matututunan upang maging kasangkapan natin ito sa ating pangaraw-araw ng buhay. Maging patnubay natin sa bawat sandali ng ating buhay ang mga banal na salita at aral ng Panginoon. Amen. At siyempre, Kuya Bert, ngayon po ay mayroon po tayong kasamang panawin natin na siya po isang katikis, Don Bosco, talagang sa kanyang pagre-retire sa kanyang gawain bilang executive secretary sa isang malaking kumpanya ay nabubuhos po ang kanyang loob sa pagsunod at pagkikinig ng mga salita ng Diyos. Ang aking pong tinutukoy si Sister Cora Rudel, ang ating nung kasama yung Sister Cora. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Gabi. Magandang gabi, sorry, kasi lagi kay Lord umaga. Umaga daw. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po yung sa mga ever faithful na nakikinig dito sa Patnubay. At I'm so blessed today dahil nakaka-afflict po yung mayroong kilala kayong dalawang spirit-filled na tao. Katulad ng kasama ko ngayon, kaya I'm so blessed at tuwang-tuwa ako kay Lord at nandito ako ngayon gabi. Opo, yan po si Sister Cora na makakasama ho natin at magbibigay din ho ng reflections para ho sa ating babasahin sa banal na aklat. Noong pong nakaraan na Sabado ng gabi, kung inyo pong natatandaan ay atin pong nakuha, yun pong ang butil ng mustasa. At sa banal na aklat po natin at ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga, pinatigil ni Jesus ang unos at pinagaling ang hirasinong inaalihan ng masamang espiritu. Nakuha rin po natin yung binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Ngayon po ay dadakuhan natin ang chapter 6 ng Marcos at ito ho ang una ho sa chapter 6 ay ang di pagkilala kay Jesus sa Nazareth. Dire-diretso po yan na atin ho ipagkakalob sa inyo hanggang sa makuha rin po natin ang pagsusugo ni Jesus sa 12, ang pagkamatay ni Juan Bautista. Pero bago po natin yan simulan, tayo po muna ay magukol ng isang payak na panalangin upang tayo po ay gabayan ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga marami pong salamat sa minsan pang pagkakataon na iyo pong ipinagkaloob sa amin na kami po ay inyong makasamkapan na maghatid ng inyong mga mensahe salig sa iyong banal na aklat sa palatuntunan itong idinisayin mo para sa mga nakikinig sa amin ng patnubay. Panginoon Diyos, kami po umaasa na kami po hindi mo ihiwalayan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ng katalinuhan. Yes, namin pong magiging kalasag upang aming magampanan ang aming tungkulin na ikaw ay mapurit, mapasalamatan at madakila. Panginoon Diyos, ang lahat po ng aming katalinuhan na ikamangmangan para sa iyo
Kaya kami po humihiling ng iyong patnubay ng banal na Espiritu na sa iyo lang manggagaling. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po, mga gilim ng tagapakinig. Kuya Bert, magandang gabi. Magandang gabi naman, Kuya Min. Magandang gabi sa iyo, Sister Cora. Magandang gabi sa inyo. Opo, at akin hong nasabi ko nga na tayo idadako ngayon sa palatuntunan natin itong patnubay at ang di pagkilala kay Jesus sa Nazaret. Pakinggan po ninyo mabuti, mga gilim namin tagapakinig, kung ano po ang message na gusto pong iparating sa atin ng Panginoon sa hindi ho pagkilala sa Kanya, mismo dun ho sa Kanyang bayan sa Nazaret. Ganito po ang nakalagay sa ating banal na aklat. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlanin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ito po yung nilalaman po ng ang di pagkilala kay Jesus sa Nazaret. Kayo na nakikinig sa ngayon, ano ho sa palagay ninyo kung bakit ho ganito ang pagtrato ng mga tao noon doon sa lugar ng Nazaret sa ating Panginoong Jesus? Ito ho'y ang marami nagsasabi, Kuya Bert at Cora, dahil kasi yung mga tao noon doon sa kanilang lugar ay merong inaasahan na darating na talagang magliligtas, pero hindi nila inakala na ang darating pala ay magbubuhat pala sa pinakamababang antas ng lipunan, ang mahihirap, na ang kanilang inaasahan ay anak ng isang may kapangyarihan, isang hari, isang may sinasabi sa lipunan na mamamahala sa kanila. Hindi nila alam na itong darating na ito magagaling pala sa sabsaban at hindi nila matanggap ito. Kuya Bert, ano ho sa palagay ninyo? Bakit ho ganun ang mga tao noon doon sa Nazaret? Alam mo, Kuya Min, kasi katulad ng paliwanag mo, ang inaasahan kasi nilang darating na Mesaya na nababasa nila sa Lumang Tipan ay manggagaling sa lipi ni David o sa lahi ni David. Kung manggagaling sa lahi ni Haring David, natural lamang na ito'y ipanganganak sa isang kaharian. No? So, ganun na lamang noong makita nila si Jesus, sapagkat hindi nila mapaniwalaan Alam naman nating lahat na ipinanganak ang ating Panginoon sa isang sabsaban. No? So, walang makapaniwala sa Kanya. At alam nilang ang Ama ay si Jose o si Saint Joseph. At ang ina nga ay si Mama Mary. Kaya nga, doon mo makikita, Kuya Min, na hindi nila mapaniwalaan ang ating Panginoon. Bagamat napakaganda yung mga sinasabi nila. Kaya nga sinabi nila sino ba ito? Nung isang araw na pumunta siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, sa ibang termino, Sabat. Sa araw ng Sabat. So, ang araw kasi ng Sabat, ito'y iginagalang. No? Ito'y pinangingili ng mga Hudyo kahit ngayon. At dito rin sa ating kapanahunan, dito sa ating bansa, at saka sa ibang parte ng mundo, ay mayroong iginagalang din ng Sabat.
yung mga Seventh-day Adventist. No? So, ito ang kanilang ginagalang. Kaya nga, sa parting ito, pumasok ang ating Panginoon sa sinagoga. Ang mga sinagoga kasi, hanggang ngayon, nakikita naman natin sa TV, lalo na pinaplas ang Israel. No? At yung kanilang pinagtitipunan na isang lugar na tinatawag nila rin ng banal